No? Kung maalala nyo ho, yung mga naging balita diyan sa Senado, nakarinig tayo, ano tayo, no? Nakarinig ho tayo mga kababayan, nung mga regudon daw o pagpapalit daw ho ng Senate President. Mga bossing, no? Plano ng palitan daw si Senate President. So, Tito Soto. Ni sino ba? Ni Loren Legarda. Kaya lang hindi ho nagtuloy-tuloy mga kababayan eh. No? At yun daw hong Senate coup attempt na yon ay para daw kay Escudero, Estrada at Villanueva. Nung tinignan ko, nung inisip ko, oo nga ang mga nagsusulong ay yung mga Duterte Black, yung mga alay ng mga Duterte. Kasi ho, nakikita natin mga kababayan, simula po nung mapalitan ito pong si Chis Escudero bilang Senate President at inilagay naman po si Senator Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore mga kababayan. Talagang ang nakikita natin patas eh. No? Pantay eh. Yung mga pag-iimbestiga. Hindi ho kagaya nung ang Senate Blue Ribbon Committee walang iba kundi si Dante Marcoleta. Alam natin na iniiwas po yung mga kapwa niya senador. Take note ha. Kung maalala nyo si Dante Marcoleta, siya yung mismong paulit-ulit na nagsasabi at ipinamumuka sa mamamayang Pilipino na si Jinggoy ay ligtas na daw ho, mga kababayan. Doon pa lang kita mo na, ramdam mo na na talagang may gustong iligtas ho 'Di ba? So ngayon ho, nung si Panfilo Lacson na ang pumalit para sa Senate Blue Ribbon Committee, nakita natin na talagang na talagang walang pinipili po. Boss Joel, ay hindi. Yan. Irerekomenda ko, nakasuhan yan. Si Escudero, irerekomenda ko, nakasuhan yan. So ngayon siguro ang style nila, kagaya din po nung ginagawa nilang estilo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa inyo nag-umpisa to na maimbestigahan kami sa mga ghost project at mga flood control project Sa inyo mga nag-umpisa ito O sige, ipatanggal ka namin. Ganon ang ginagawa nila. Ganon din po ang tingin kong ginagawa dito kay Senador Tito Soto mga kababayan. No? Ako umaagree ako diyan sa sinasabi ni Palsis na yung kudita-kudita na yan ay para dito sa tatlong ito. Baka kala nila, kapag ka napalitan si Tito Soto at iba na ang Senate President, wala na, into na yan. Kaso po, hindi tagumpay. Yun ang masaklap sa kanila. Hindi nagtagumpay ho, mga bossing. Walang sumuporta. Pinaglaruan pa sila ni Loren Legarda. Sabi ni Max Sadya, umurong na yung ipapalit nila dahil pansarili lang pala ang hangarin. Booking sila. Correct. No? Naalala nyo, nung tumayo si Loren Legarda doon mismo sa upuan ng Senate President, akala nila papalit na talaga. Yung pala, nawaw mali lang po sila, mga bossing. Nawaw mali lang po sila, mga kababayan. Di ba? Kasi naman halata po yung kampihan nila. Halata po, yung mga pansariling adhikain po nila. Kagaya na lang ng impeachment ng Vice Presidente, halata na ipinagtatanggol at dinidribble nila yung impeachment ng Vice Presidente. Kaya ako naniniwala mga kababayan, sa mga susunod na mga panahon sa mga susunod na eleksyon, ako naniniwala itong mga ito, malabo na ito Bukod sa malabo dahil baka makulong na ulit o baka makulong, kung mabigyan man ng pag-asa na hindi makulong, hindi na din iboboto ng mga Pilipino, mga bossing. Di ba? Gulo ng politika ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya ako talagang yung pagsuporta ko po kay Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang.
No, bakit to? Nakikita natin na talagang nililinis at sinusupil ho talaga mga bossing eh. Yung mga kawatan sa ating gobyerno. Sabi ni JQ, wala nang mag-save sa mga kawatan. Mabigat ang impeachment ni Pusit. Correct. Ano ba to? Yung kay Puno. Puno claims only Ko and Escudero attended the Yan pa. Yung mga ganyang balita pa ho. Diba? Mismo galing kay Saldico. Galing kay Saldico, kay Ombudsman Boying Remulla, sabi ni Ombudsman Remulla, merong small committee na binubuo ni Chis Escudero, Saldico, no? Grace po na hindi pinapayagang umattend at Martin Romualdez na hindi umaattend. Ano siya sabi? Ito lang dalawang puno. Etong si Escudero at etong si Saldico lang daw ho. Mga kababayan, pero hanggang ngayon tahimik. Style na ginagawa ni Boss Chis Escudero, mga bossing, tumahimik, no? Para hindi na lumaki, para hindi na lumala. Tahimik na lang. 'Di ba? Sabi ni Roger Mateo, hanggat nandyan pa sa Senado ang siyam na hudas, hindi tatahimik ang Pilipinas. Grabe ang mga senador na yan. Makasarili lang, walang pagmamahal sa inang bayan. Tuloy. small committee hearings as House Speaker Martin Romualdez was absent, while Senator Grace Poe was not allowed to take part. Ayan. Baka sabihin nyo pa fake news si Mark Ramos. Senator Grace po, hindi allowed na pumasok doon sa meeting na yon. Diba? Durano Kobe, shoutout sa iyo. Martin Romualdez, hindi pumupunta sa mga meeting nun. The 2025 spending plan has been described by critics as the most corrupt budget, citing billions in alleged insertions. Diba? Ang tinutukoy, Saldico at Chis Escudero, mga kababayan. Sabi ni Durano Kobe, magandang umaga, Boss Mark. Kung sino ang gumagawa ng tama, siya ang suportahan. Correct. Anyway ho, mga kababayan, medyo napagod tayo doon sa trabaho natin, doon sa gym. Ayan, naka-uniforme pa nga ho pala ako. No? O baka may mga gusto sa inyo na mag-online personal training. Comment lang kayo sa comment section o kaya i-PM nyo kami. No? Meron kami, yun po yung negosyo ko eh. May mga trainers po na pwedeng sa inyo. Magturo via online. Ha? Yung kumbaga, nandiyan kayo sa Estados Unidos, nasa Hong Kong kayo, o kung saan lupalop kayo ng mundo, maite-train kayo para maging malusog o maging kayo, maging malakas kayo, no? Hindi po mahal, mura lang, mga kababayan. Muli po, maraming salamat. Magpapaalam na po, sama-sama tayo. Mamayang gabi, maaga ako gigising, alas 4 na madaling araw ako gigising. Alas 5, alas 6 ng hapon, mag-live tayo ulit. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.